Magandang buhay! Welcome to Starling Channel. Ngayon ay Thursday, kaya Lemon Square Day. Kulang na naman yung na-deliver nila, kaya yung mga hindi nila na-deliver ngayon ay o-orderin ko na lang sa malapit na grocery dito sa amin. May topic tayo ngayon about sa utang. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe, pakilike na rin ang video ito. Isama mo na rin yung bell all para ma-notify ka sa mga susunod ko pa mga videos. So, ayan. Dito sa pagsasari-sari store, kahit ayaw natin magpautang minsan dahil sa maliit nga lang yung kinikita ng ganitong negosyo, pero alam nyo, kahit anong gawin natin ay hindi talaga tayo makaiwas sa mga nangungutang. Kaya hindi natin maiwasan din na magpautang kahit na ayaw natin. Yung iba nga may paskil na dyan sa labas ng tindahan nila na hindi nagpapautang, bawal umutang, pero inuutangan pa rin sila. Pero ako naman, in my case naman, hindi ako naglagay ng ganong paskil sa labas ng aking tindahan kahit nung nagsimula pa lang ako sa pagtitinda. So hinahayaan ko lang sila. So, kinakausap ko na lang kung hindi ko siya kayang pautangin. So, kinakausap na lang natin. So, ito nga pala guys, pasilip ko lang muna. Ayan yung pag-grocery namin kanina. Ayan, pasilip lang muna. Konting commercial. At ayan na nga pala yung aking mga pinang-grocery. At inabot na nga kami ng gabi. So, mga 3 box din yan. At umabot din ng 10,000 mahigit yung aming ginrocery kanina. So, ayan, balik tayo sa topic. So, ayun na nga, kahit anong iwas natin sa pagpapautang at buo yung ating loob na hindi tayo papautang kasi nga una maliit yung kinikita sa tindahan. Tapos, minsan may takot din tayo na baka hindi magbayad on time yung ating pinautang. Pero, hindi pa rin talaga makaiwas, lalo na ako sa sitwasyon ko dito sa tindahan, sa senaryo dito sa aking tindahan, hindi pa rin talaga makaiwas, lalo na kung pagkain yung inuutang sa akin. Halimbawa, bigas, dilata, itlog, biskwit, syempre, pagbibigyan natin yan. Yung mga kape, pagbibigyan natin yan. At saka, syempre, dapat once na nagpautang kayo at kailangan meron din kayong limit. Hindi yung basta pag sinabi ni customer, ganito, kailangan ko ng ganito, kailangan ko ng ganyan. Hindi pwede ganon. Dapat meron tayong limit kung hanggang magkano lang yung pwede nating ipautang sa isang tao. Kasi syempre, hindi lang naman siya yung pwedeng mangutang sa'yo sa araw na yon. Nung nagsisimula pa lang ako sa pagtitindahan kasi maliit lang naman talaga yung aking puhunan nung nagsimula ako sa pagtitinda. Nung sineryoso ko yung pagtitinda, maliit lang talaga yung aking puhunan. Ngayon, sa pagpapautang, kailangan meron tayong dapat na i-consider. Una, kaya ba ng tindahan mo na magpautang? Tatanungin mo yung sarili mo, kaya ba ng tindahan ko na magpautang? Kasi kung magpapautang ka tapos konti lang yung iyong binibenta araw-araw tapos ipapautang mo, anong gagawin mo at the end of the day? Anong gagawin mo para makabili ka ng panibagong paninda para kinabukasan ay mayroon ka ulit itinda at mayroon kang kitain? Oo, nakapagpautang ka, nakatulong ka sa iba, pero paano naman yung negosyo mo? Kaya minsan sa pagpapautang, hindi rin awa yung pinapairal dapat. Dapat minsan iisipin din muna natin yung kakayahan ng ating tindahan kung kaya na ba nito magpautang. Kaya importante talaga yung matalinong pagpapasya, lalo pagka kayo ay nasa negosyo. Lagi nating iisipin na protektahan muna ang ating negosyo. 'Di ba? Kaya naman natin 'to ginagawa dahil gusto nating paunlarin, gusto nating umunlad ang ating negosyo, gusto natin mabigyan ng magandang buhay ang ating pamilya. So dapat focus tayo lagi doon sa ating main goal. Hindi lang naman tayo yung may tindahan, isipin natin yon. Kaya minsan, wag din tayo magigilty kasi hindi lang naman tayo yung may tindahan dyan sa lugar na yan. Hindi mo man mapagbigyan ngayon, pwedeng sa ibang bagay, pwede natin silang pagbigyan. Ikalawang tanong ko, pag ako nagpapautang, yan bang pauutangin mo ay responsable sa pagbabayad? Sa tagal ko dito sa pagtitinda, sa pagsasari-sari store,
marami ng senaryo ang dumaan dito sa akin. Iba't ibang klase, may mga pangako na madalas napapako. Meron namang talagang maganda naman talaga magbayad. Pero syempre minsan may mga pagkakataon din na kailangan nating intindihin kasi meron din naman mga pangyayaring hindi natin inaasahan. Sa mga kapwa ko kasari dyan, naranasan nyo na rin ba na pagka nakasalubong nyo yung taong may utang sa inyo ay iiwasan kayo, hindi kayo papansinin na parang hindi kayo kilala, 'di ba? Parang ikaw pa yung may kasalanan. Pag siningil, papangakuan ka ng bukas hanggang sa may bukas, bukas ulit sa isang buwan at kung kailan bukas hanggang sa hindi mo na alam kung kailan yung sinasabing bukas. At hanggang sa dumating yung punto na parang sila pa yung may karapatang magalit hanggang sa hindi ka na nila pinapansin. Pag ganong klaseng tao yung nakakaharap ko ay kinakalimutan ko na yon. Pinapabayaan ko na, pinagpapasa Diyos ko na lang yon. Kasi iniisip ko, kikitain ko pa yan. Kesa naman ma-focus yung attention ko sa kanya. 'Di ba? Mag-focus na lang ako sa goal ko sa pagpapaunlad sa aking negosyo. At yung ganong mga klase ng maungutang ay hindi na dapat talaga pinapaulit. Kaya totoo nga yung nabasa ko minsan doon sa aking newsfeed na para daw, kung gusto mo daw pala makilala ang isang tao, pautangin mo. O, diba? Legit nga. Disclaimer lang guys, yung mga sinishare ko dito ay based on my sariling experience dito sa aking tindahan. So, hindi tayo ganun ka-expert at hindi rin naman ako professional sa mga ganito. So, sinishare ko lang yung kung ano yung mga senaryo dito sa aking tindahan. Pangatlong tanong, bago ako magpautang, syempre tanong ko to sa aking sarili. Yung bang inuutang niya ay dapat kong ipautang? So, yun yung una kong yung sinasabi ko kanina, balik tayo. Yung una kong sinabi kanina, doon pala sa may, unang part ng aking netong video ay dapat i-consider din natin kung ano yung inuutang sa atin. Hindi yung basta-basta na lang tayo magpapautang. Kasi kung hindi naman importante at pwede namang wag na, 'di ba? Wag na lang muna. Kaysa naman yung ating pera, yung puhunan natin ay ma-stock. Maibibili pa natin kasi yun ng paninda at mapapaikot pa natin yun sa ating tindahan. So, alam naman natin yan, lalo sa mga kapwa natin kasari na sa sari-sari store, akala nila marami tayong pera, pero hindi ganon. Yung pera dumadaan lang yan sa palad natin kasi yung pera natin, lahat yan ay ibinibili ng paninda para umikot ng umikot, kahit na maliit lang yung kinikita, importante umiikot araw-araw yung ating kaperahan. Kahit maliit lang itong aking tindahan, ay masasabi kong hindi rin biro yung pinagdaraanan ko dito araw-araw. Yung pag-maintain lang ng mga paninda, yung pag-aayos ng mga paninda, yung pag-iintindi ng mga stocks. Pagdating sa pricing, kailangan lagi din natin minomonitor kasi may mga items talaga na bigla-bigla na lang tumataas. Yung sobrang antok ka na gustong-gusto mo na ipikit yung mata mo pero pinipigilan mo dahil sa nagbabaka sakali ka na baka mamaya may biglang bumili or may bumili ng madami, mamakiyaw, 'di ba? Sayang din 'yon. Kaya ayon, isa 'yon sa mga tinitiis ko as a tendera. Kaya minsan hindi ko maiwasang manggigil talaga doon sa mga taong mahilig mangutang, papangakuan ka ng papangakuan. Tapos, pag hindi mo napagbigyan, ikaw pa yung masama sa kanila. Sila pa yung galit. Hindi nila naiisip at hindi nila naiintindihan kung ano yung sitwasyon namin dito para lang mapaunlad namin yung aming mga negosyo. At ito na yung last na question ko bago ako magpautang. Magkano ang kaya kong ipautang? Or magkano ang kayang ipautang ng aking tindahan para sa kanya. Kasi nga, importante talaga na pagka may plano kang pautangin ng isang tao, kailangan meron kang ibibigay na limit sa kanya. Hindi basta-basta na kung ano man yung hingi niya ay ibibigay mo. Kailangan may limit para naman yung tindahan natin at the end of the day ay hindi magiging kawawa. May isa nga akong napanood dati noon na kasari din na siya naman ang inaano naman niya, ang iniisip naman niya magkano yung kaya kong ibigay. Ibigay, hindi lang basta ipautang, ibigay kasi nilalagay na niya yung sitwasyon sa
paano kung hindi magbayad yung taong yun. Kaya ang iniisip niya, magkano ang kaya kong ibigay sa taong ito na hindi maapektuhan yung aking tindahan. Kasi hindi lahat ng mangungutang, hindi lahat ng nangangako na magbabayad sa ganung petsa ay talagang tinutupad. Kaya para sa akin, ang pagpapautang dito sa sari-sari store ay hindi naman masama para sa akin. Ang importante lang, lagi lang natin tatandaan, kailangan lagi may limit at alam natin yung kaya nating ipautang sa ating mga customer na hindi magsasacrifice yung ating tindahan. Wala namang masama pagdating sa pangungutang, nagpapautang, wala masama dun kasi ako din mismo ay nangungutang din ako. Wala naman sigurong tao na walang may utang. Basta pagka tayo ay nangutang, kailangan alam din natin yung responsibilidad natin kung paano natin babayaran yung ating inutang. Para naman hindi tayo maging pabigat sa ating kapwa. Sa tulad ko kasi na meron sari-sari store, hindi biro talaga kung paano kumita kasi nga talagang kailangan ng sobrang pagtsatsaga sa buong maghapon na pagbabantay. Kailangan tiyagain mo yung maghapong pagbabantay para kumita yung tindahan mo at kahit paano ay meron kang maipambiling pagkain para sa iyong pamilya. Kaya maging responsable tayo sa pagbabayad ng ating mga utang. Ayan, hanggang dito na lang guys. Maraming salamat. Sana kahit paano nakapag-share ako sa inyo. Meron tayong napulot na aral. Ulitin ko, yung mga channel ko dito ay based on my experience po. So ayan, maraming salamat kung nakarating ka dito sa bandang dulo ng aking video. Maraming salamat at kung bago ka pa lang dito sa channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe, paki-like na rin ang video ito. Isama mo na rin yung bell all para ma-notify ka sa mga susunod ko pang mga videos. Thank you for watching. God bless us all and always remember, commit your work to the Lord and He will crown your effort with success. Thank you. Keep safe everyone. Bye! 11 PM na nga pala ngayon ng gabi at sarado na rin yung aking tindahan sa oras na to. Pero ito, hindi pa rin ako tapos sa aking mga ligpitin. Napakadami pa. So, ayan, yung pagod ko sa buong maghapon, ramdam na ramdam ko na. Kaya siguro, hindi ko na ito matatapos ngayon, guys. Bukas ko na lang to itutuloy. So, ayan yung naging result ng aking pagdi-display at hindi pa yan tapos. So, ayan, nakakatuwa lang kasi pagka nakikita kong may laman na naman ulit yung aking tindahan, pagka puno na naman, sobrang nakakatuwa. So, yun lang. Maraming salamat ulit sa inyo. Ayan, tinan nyo yung aking mga chicharia. O, diba? Super nice. Napakaganda. Ready na yan para bukas. Ayan. Bukas ko natutuloy yung iba kong mga aayusin. Talagang sobrang antok na ako. Good night.